Zoe, gusto mo bang ihinto ang pagre-record ng variety show na ito? Ayoko. Nasa sayo na yan. Lumabas ka pa talaga, ha? Papunta na ako doon. Pumunta ka muna sa grupo at hanapin ang taong sinuntok at humingin ng tawad sa kanya. Manager Jiang, sabi ni Xiao, hindi niya ako papayagang umalis. Ikaw ba ang agent o siya? Kailangan mo pa ba akong turuan kung paano harapin ito? Sige. Pero kung hindi mo ito aasikasuhin bago ako pumunta ron, sana bukas makita ko ang resignation mo sa HR. Manager Jiang! Manager Jiang! Manager Jiang! Paano mo ito haharapin? Ano ang plano mo? Huwag mag-alala. Bibigyan ko kayo ng sagot ng Zoom Media. Si Guan Leng mula sa Zoom Media. Miss, pwede ba ako magtanong kung ano ang pipiliin ng Zoom Media para manatili ito? Ginagawa niyo bang maliit na problema? Sige, lahat kayo, papasukin niyo muna ako. Magkakaroon ng press conference ang kumpanya. Kung may tanong kayo, huwag na kayong magtanong sa akin ulit. Hindi pa rin ba lumalabas si Guanli? Kumakatok kami sa pinto ng ilang beses, pero wala ng tao. Tinawagan ko, pero walang sumagot. Naghahanap ako ng hotel para kunin siya. Nakalak ang pinto at hindi mabuksan. Lumayo kayo. Gising ka na ba? Gusto ko makita si Ayi. Pumunta ka at humingi ng tawad sa staff. Sabi ko, gusto ko makita si Ayi. Bingi ka ba? Guanli, sinisira mo ang karir mo. Alam mo ba? Wala akong pakialam. Gusto ko makita si Ayi. Hindi ko alam kung ano nangyari sa pagitan mo at ni Zoe. Pero sinisira mo ang karir mo sa isang lalaki. Kahit hindi mo pagsisihan yun, tiyak na pagsisihan mo yan balang araw. Paano ka naman? Kung si Zoe ay mapapalitan ni Zuyan, mananatili ka bang kalmado? Hindi ko gagawin yan para sa kahit sinong lalaki na sumisira sa buhay ko at career na mahalagang bahagi ng buhay ko. Sabihin mo na lang na wala kang puso. Yan ang dahilan kung bakit ayaw sa'yo ni Zoe. Nangyari ito dahil kay Zoe na gumawa ng ingay at napakainit ng ulo niya. Kung gusto mo magpatuloy sa industriya na ito, magsuri ka kagad sa staff. Humanap ka ng ibang dahilan para ipaliwanag sa mga reporters. Ay, hindi ba siya pumunta para makita ka? Kahit gusto niyang pumunta, hindi ko siya pinayagan. Tawagan mo si Aye. Gusto ko makausap siya. Yang, ano nangyari? Gusto ka makausap ni Guanli. Eh! Nasaan ka ngayon? Nasa hotel ako. May mga pulis sa baba. Natataranta na ako. Nakakatakot. Sige. Naintindihan ko. Huwag mo akong lukuhin ng mabilis. Sige. Magaling kang maakit. Magsasorry na ako sa mga staff. Mabuti yun. Yung mga reporters sa baba, anong gagawin mo? Sabihin mo, ang mga agent mo ang mahanap ng maasahang doktor para magbigay ng depression certificate. Ano ang susunod mong gawin? Kailangan mo ba ng tulong? Sige, alam ko na. Alam ko. Huwag mo na ulit gawin. Aalis na ako.
Kuya, Ying, bakit ka bumalik? Hindi ka ba nag-record ng show? lumabas ako para ayusin ang ilang bagay. Natakot akong malate at makaistorbo. Kaya bumalik ako para matulog. Hindi ko alam na babalik ka. Kung hindi, Kuya, gusto mo bang pumasok at umupo? ayos lang ba? Ayos lang. Walang problema. Kuya, may problema ba sa pamilya mo? Bumili ako ng tasa nung lumipat ka. Kumusta ka at si Aye? Ayos ba kayo ni Aye nito mga nakarang araw? Oo. Kung masama ang trato niya sa'yo, sabihin mo sa akin ha. Oo. Oo nga. May girlfriend na ako. Oo nga. May girlfriend na ako. Binabati kita, kuya. Wala ka bang gustong sabihin sa akin? Wala. Akala ng lahat na gusto mo ako. Pasensya na kung nakadulot ako ng problema sa'yo. Ying. Nagustuhan mo ba ako dati? Hindi. Alam ko. Mag-i-engage na ako sa Lunes. Isama mo si Aye. Sige, aalis na ako. Sige, sasabihin ko sa kanya. Ying. Sa totoo lang, si Aye ang gusto mo, di ba? Kuya, lasing ka na. Tama. Umiinom ako ng marami. Alis na ako. Pag-ibig? At kasal? Ano ang maganda doon? Mama! Ying! Bakit nasa bahay ka? Hindi ka ba sumama sa iyong ama? Anong ginagawa mo? Mahal, pakinggan mo ang paliwanag ko. Papa! Mahal! Papa! Kumusta ka? Ayos ka ba? Ano ang gagawin mo? Ganito na ang sitwasyon. Bakit hindi nilang tigilan natin? At ako na lang ang bahala. Sasama tayong aalis dito. Tara, tumayo ka na. Teka lang, malaki na ang bata. At maaalala niya tayo. Hindi siya pwedeng sumama sa atin. Tara na! Papa! Sige na. Umalis ka na. Hello? Ying, buksan mo ang pinto. Zoe? Buksan mo. Zoe? Missing ka na. Bakit? Hindi ka bumalik sa programa kagabi. Natakot ako nang magambala ko ang lahat. Ayos na ba ang mga bagay-bagay? Ako'y... Galit. Bakit ako magagalit? Dahil sa akin nagka-problema si Guanli. Hindi ka ba magagalit? Tungkulin kong ayusin ang mga iskandalo ng mga sikat. Lalo na kay Miss Guan. Siya ang ating childhood sweethearts. Kami ni Guanli ay childhood sweethearts. Paano naman tayo?
Hello? Mga kapitbahay lang kami na bagong lipat. Nag-renovate kami, ilang sandali nang nakaraan. Sana hindi namin kayo naistorbo. Ito ang aking pahingi ng paumanhin. Pakitanggap po. Okay lang, okay lang. Kahit sino pa nang-decorate ang bahay. Maiintindihan ko. Uy, anak mo ito? Oo, Ayi, magpakilala ka. Ako po si Aye. Ilang taon ka na? Ang gwapo mo naman. Ako ay 10 years old. Isang taon na mas matanda kay Yingying ko. Yingying, kumustahin mo siya? Kuya, ano ang pangalan mo? Linye. Ang pangalan ko ay Linye. Nakalimutan ko na ang nangyari noon. Sige. Kung nakalimutan mo, sabay na tayong bumalik. Bakit hindi tayo maghiwalay pumunta? Dumating na ang seafood. Ang galing, Jing ah! Nakapag-almusal na ako. Magpalit ka muna ng sapatos. Salamat. Balita ko lumabas ka raw kagabi. Marami akong inaasikasong trabaho. Hindi ko alam kung magugustuhan mo ang seafood porridge. Miss Jiang, hindi ko alam kung magugustuhan mo ba ito. Salamat. Ito. Sims Jiangling lang ba ang pwede mong hainan? Kitang-kita naman kung sino ang bias mo. Bakit? Mr. Zhu? Mr. Zhu, kumain ka na ba? Hindi pa. Gusto mo bang kumain? Ang pagkain na ginawa ni Clerk ay masarap. Mr. Zhu, nag-jogging ka ba kaninang umaga? Oh, bakit? Ako rin ay mahilig mag-jogging. Sama tayo next time. Ayoko. Umupo ka dito. Salamat. Hindi masyadong halata ang intensyon ni Luhan na ligawan si Zuyi. Pero malinaw na hindi interesado si Zuyi. Kung pipili ka sa mga babaeng bisita, sino sa tingin mo ang gusto ni Zuyi? Junbei, hindi ba di po ni Jinbei bilang Guanle? Kamakailan lang, mas interesado ako sa batas. Bumili ako ng ilang libro tungkol sa batas. Mukhang antukin si Jiang Ying. Lumabas siya ng huli kagabi. Siguro may trabaho siya at hindi masyado nakatulog. Pagkatapos ng overtime sa gabi, kailangan pa rin magtrabaho sa umaga. Lubos ako nire-respeto siya. Director, naka-off ang surveillance camera sa kwarto ni Jiang Ning. Sige, sige. Naka-off ang CCTV. Matulog ka na. Sasamahan kita mamaya. Huwag isara ang pinto. Ayokong ipaalam sa lahat. Tarantado.
Sa wakas sumunod ka sa akin. Gutom ka ba? Gutom ka ba? Gutom ako. Gutom ako. Zoe, Ying-Ying. umalis ka! Lumayo ka! Ayoko. Magbibilang ako hanggang 3. 1, 2. Ying-Ying. Huwag mo kong kamuhian. Ah! Zoe, huwag kang lumapit. Baka magsisi ako. Masaya ako. Masaya ako dito. Mr. Zhu? Bakit lumalabas si Mr. Zhu mula sa kwarto ni Miss Jiang? Hindi ba nila ako papatahimikin? Mr. Zhu, nandito ka ba para pag-usapan ni Miss Jiang ang tungkol sa trabaho, hindi ba? Anong problema? May nakadikit pa sa leg ko? Oo. Tila kailangan ko pag-aralan ng mga concealer para sa inyo mga babae. May pagkain ba sa kusina? Oo. Pwede mo ba akong tulungan mainitin ito? Sige. Hoy, sandali. Ibigay mo ito kay Manager Jiang. Sige, Mr. Zhu. Sandali lang. Ang pangalan mo ay Xiaoxia. Opo, Mr. Zhu. Mataas ang tingin ko sa'yo. I-arrange ko ang isang palabas para sa'yo pagkatapos ng show namin. Salamat, Mr. Zhu. Salamat, Manager Jiang. Walang anuman. Napakakalma mo naman. Sana manatili kang ganyan. Huwag hayaang pagsisiyan ni Manager Jiang na mali ang kanya napili. Sige na. Ikaw! Natutulog pa siya at tamad bumaba para kumain. Pinainitan mo pa at tinahain. Dito, siya ay isang public relation manager lang. Akala mo ba, pag nilapitan mo siya, makakakuha ka ng mataas na posisyon? Kinakausap kita. Pipi ka ba? Tayong lahat ay magkaibigan. Hindi kumakain si Miss Jiang ng tanghalian. Hindi mo kailangan maging masama. Kaibigan? Pakitunguhan ng tao bilang kaibigan? Humingi ka ng tawad. Hindi mo ba naintindihan ang sinasabi mo? Sinabihan na kita na humingi ka ng tawad kay Susha. Hindi mo ba naintindihan ang sinasabi mo? Sinabihan na kita na humingi ka ng tawad kay Susha. Bakit ako hihingi ng tawad sa kanya? Kung may mali ako, kailangan humingi ako ng tawad. Saan mo nakita na may mali ako? Guanle, public manager lang ako. Pero sapat na yun para sa'yo. Gusto mo bang subukan? Guanle, alam mo ba na disiplinado at matuwid ka? Hindi ako hihingi ng tawad. Gusto mo bang humingi ng tawad o hindi? Pasensya na. Miss Jiang, hindi ka pa kumakain ng tanghalian. Ayos lang. Salamat. Gusto mo bigyan pa kita ng isa? Hindi na. Ako na ang gagawa nito. Pwede ka nang umalis. Sige. Huwag mo nang linisin yan. Hahanapin ko ang mga staff at papuntahin dito. Ying-Ying, isang matanda na klase ang nag-organize ng class reunion sa Four Seasons Hotel ngayong gabi alas 8. Nagre-record ako ng show. Kailangan mo namang patayin ang kamera kapag natulog sa show. Pinipilit mo lang na matulog ka. Hindi mo ba pwedeng lumabas ng palihim ulit? May
gwapo? Ate, alam ko naman. Gusto mo ba ako maging wingman mo? Sige, sige. Naintindihan ko din. Bato, pick! Sige, tagay! Sige, tagay! Teka, sino ito? Halika at tignan. Jiang Yang. Hindi kita nakita ng maraming taon. Ang ganda mo. Salamat. Salamat. Magkaklase tayo noon. Ito ang calling card ko. Kung kailangan mo ng tulong sa hinaharap, tuwagan mo lang ako. Sige. Sige, inom tayo. Tuloy tayo. Ang class president natin ay lalo pang gumaganda ang takbo ng buhay. Bata pa lang ay naging vice president na. Masasabi nating nagawa niya ito dahil sa atin. Hindi siya pwedeng masyado mapagod. Habang yumayaman siya, mas lalo siyang nahihirapan. At nag-iisa. Ikaw naman ay hindi pa kasal. Sa mga taong ito, abala ako sa pagtayo ng karera, kaya wala akong oras para magmahal. Ikaw talaga ay mukhang isang class monitor. Isang mahusay na lalaki at hindi mapigilan ng mga babae na sundan ka. Paano kung may tuturi na kahanga-hanga? Pero baka may 20 years old na babae sa kumpanya na mahabol para sa mga bituin. Ako ay isang tao na matibay ang prinsipyo. Hindi ako gumagawa ng ganoong kalokohan. Walang kwenta. Mga nakatagong panununtunan ng IQ. O ano mang ganon. Inom tayo. Halika, uminom tayo. Isang maliit at katamtamang lalaki ng negosyo. Ang vice-presidente ang nagbibigay. Kung alam niya lang na ang class reunion na ito ay isang palakasan sa sarili, pinili mo talaga ang isang idolo. Sige, kailangan ko na ito bitawan. Sige, monitor. Sa wakas, tumahimik na rin. Monitor, naalala kong niligawan mo si Jiang Ying noon. Oo, mangyayari ba yon? Bata ka pa't inosente. Yung Jiang Yan ay hindi pa sigurado kung bakit ngayon ay nagsisisi. Sa tingin ko, hindi makapaghintay ang squad leader na makatulog sa kama ng monitor. Sa pamamagitan lang ng paggalaw ng kanyang daliri, si Jiang Yang ay mahirap na estudyante noong siya ay nag-aaral pa. Kahit gano'n siya kaganda, wala siyang koneksyon. Kaya hindi sigurado kung ano ang magiging kalagayan niya ngayon. Kung bibigyan mo ng mas maraming pera ang isang babae tulad niya, maaaring ito ay mangyari ngayong gabi. Captain, ito ang hinihiling ko. Sikat ka sa pamilya ni Yeng Yeng. Pero ako, akala ko babanatan mo na sila. Siyempre kaya kitang saktan. Di ba? Leo ka nga dyan. Hoy! Dalhin mo ito sa pribadong kwarto. Mr. Zhu, magbigay ng 2 bote na magandang alak kay Jiang Ying at sabihing regalo ito mula sa kanyang asawa. Sige po, Mr. Zhu. Kilala ba ng mga tao ang iyong titulo? Bauzi, nakakita ko ng isang fingsu na kayamanan nito mga nakaraang 2 araw. May bundok sa harap ng tubig sa likod. Magandang lugar ito. Gusto ko magtayo ng villa. At pumili na putod para sa'yo. Tumahimik ka. Ito ang alak na in-order ni Mr. Zhu para pasiglayan ang lahat. Wow! Isang 74 years na dayuhan. Kailangan ng mahigit 200,000 yuan bawat bottle. Napakabukas palad. Sino pong Mr. Zhu ang nagbigay? Siyempre, Mr. Zhu ng Zhu Group. Mr. Zhu ng Zhu Group? Mr. Zhu ng Zhu Group? Monitor, kilala mo ba si Mr. Zhu ng Zhu Group?
Pakiusap. Bigay mo rin na pagkakataon ng mga kapatid mo sa hinaharap. Rekomendasyon? Madaling sabihin yan. Ito ang alak ng vice-presidente natin na si Han. Ilagay mo lang dito. Mrs. Su, kung kailangan mo ng kahit ano, tawagan mo lang ako. Mrs. Su? Mrs. Zhu? Maraming salamat. Mrs. Zu, nais ko po kayong maging masaya. Jiang Ying, asawa mo pala si Mr. Zhu? Bakit hindi mo sinabi noon? Napakaloki mo naman. Lahat tayo ay matagal ng kaklase. Bakit hindi tayo mag-WeChat? Pasensya na. May gagawin pa ako. Sabihin mo na lang, ng dahan-dahan. Asawa, masarap ba ang alak? Hindi. Pupunta ako sa'yo. Anong ginagawa mo? Hayaan mo halikan kita at sasabihin ko sa'yo. Ang mga nangyari sa'yo nitong mga nakaraang araw, ang mga palabas mo ay nagpaparamdam sa akin ng pisikal. Kung gusto mo, hulaan mo kung anong gusto ko. Katarungan. Duwag. Ito ang tinatawag na pagiging matalino. Bakit ka huminto? Hindi ka na masyadong tumututol sa aking paghipo ngayon. Masyado kang abala. Huwag kang mapatingin sa psychiatrist. Ako ang pinakamahusay na lunas para sa'yo. Paano mo nalaman? Nanahulahan mo na? Zuyan. Wala akong lihim sa'yo, di ba? Depende na kung paano mo tingnan. Pero imposible na isipin na tayo ay mag-asawa. Zoying, mahuhuli tayo. Tara na, umuwi. Teka lang, naghintay si Sita sa akin. Si Yaozi na maghahatid sa kanya. Huwag kang mag-alala. Teka lang. Hindi talaga tayo makakarating yan. Zoe, mas mabuti siguro diretso ka na. Sabihin mo na talaga kung anong gusto mo sa akin. Hindi mo ba dapat malinaw kung ano ang gusto ko sa'yo? Hindi ko alam. Mukhang hindi mo ako tatanungin ngayon. Puntahan mo ako sa 1, 2, 3. Hindi kita papayagang makatakas. Kung hindi mo ako bibigyan ng sagot, hindi ako magiging payapa. Kung sasabihin ko sa'yo na mahal kita, sabihin mo na lang ang paniwalaan mo. matulog ka na nga. Bukas ng umaga, bibigyan kita ng sagot. Zoe, kailan nga ba tayo naging pareho? Nagsimula ba ito nang malaman ko na ang pagkamatay ng ama ko ay may kinalaman sa pamilya Zhu? O nung bigla ka nagbago ng ugali? Nung nilinaw mo ang hangganan natin?
Maaari pa ba tayong mabalik sa dati? Umaga na. Masyado pang maaga para bitawan kita. Panahon na para bumalik sa palabas. Pag-uwi mo, huwag kang gumawa ng hindi may paliwanag. Huwag kang sumilip sa kwarto ko. Nasa harap tayo ng kamera. Kailangan mong panatilihin ang distansya. Anong ibig mong sabihin? Kagabi, nakadikit ka sa isang tao at sinabihan mo siyang itaas ang pantalon para hindi siya makilala. Bakit mo pinatulog ang usaping ito? Ayoko maging responsable. Zoe, pakiusap naman. Bakit ka pa hihingi ng hiya? Halos mabaliw na ako ng walang saysay. Bakit ko kailangan ng hiya? Kung gusto mo pang mabuhay na maayos, maging masunurin ka. Ibig sabihin, inamin mo na ang relasyon natin? Malinaw na. Kaya kung makilala ang pagkakaiba ng puno at busog. Tara na at magpalit ng damit. Dadalhin kita sa isang lugar. Saan? Hindi ba't sinabi ko sa iyo kagabi? Nabibigyan kita ng sagot ngayon? Kailan ba naging ina mo? Si Aunt Lynn. 3 buwan na tayong kasal, pero tinatawag mo pa rin siyang auntie. Tawagin mo akong Zoe. Kaya mo bang gawin yan sa harap ng ina mo? Seryoso? Kung buhay pang ina ako ngayon, sigurado mas magugustuhan niya ako ngayon na ganito na ako. Jiang Yang, asawa ko. Interesado ka bang makinig tungkol sa pamilya Zo? Dapat mo ring malaman na nagkaroon ng relasyon ng tatay ko at nanay ko bago matapos ang kanilang kasal. Ngayon, ipinanganak na ni Mrs. Zo si Zuyan at hindi matanggap ng nanay ko iyon. Kaya pagkatapos pumili ng diborsyo, nalaman niyang buntis siya. Pagkatapos, pinili niya mag-isa. Simula nang ipinanganak ako at inalagaan niya ako mag-isa, sa totoo lang, medyo mahirap ako noon. Pero payapa at masaya ang buhay ko. Hanggang sa nalaman ng pamilya Zo ang tungkol sa akin. Mama! Ay! Pakawalan niyo ang anak ko! Huwag niyo siyang ilayo! Hindi niyo siya pwedeng kunin! Pakawalan niyo ako! Tinatanong mo ako noon kung mag-aalala ba ako kung sasaktan mo ang pamilya Zo. Ngayon masasagot ko na. Hindi. Pinatay nila ang ina ko dahil sa tinatawag nilang pagkilala sa mga ninuno. Paano pa ako magkakaroon ng pakiramdam para sa pamilya Zo? Akala ko, magandang relasyon mo sa lolo mo. Matandang lalaki? Alin na mas pare-pareho ang paraan sa mall? Sino kaya ang gusto niya? Tama yan. Ngayon, hayaan mo akong tanungin ka. Ano sa tingin mo ang makukuha ko mula sa'yo? Marami pinagdaanan si Zoe. Hindi na tayo yung dati. Paano ka makakatiyak na hindi ako ganoon? Gusto mo rin bang maghiganti sa pamilya Zo? Oo. Ano pa ba? Kung ganun,
makipagtulungan ka sa akin. Kung hindi, parang hindi ko sinabi. Gusto mo magipagtulungan sa akin? Oo. Ano ba ang makukuha ko sa pakikipagtulungan sa'yo? Anong benepisyo? Anong benepisyo? Subukan mo. Ang pakikipagtulungan, siguradong higit pa ang benepisyo kaysa iniisip mo. Mas marami pa. Kaya makipagtulungan ka. Masayang pagtutulungan. Masayang pagtutulungan. Tandaan na may mga bagay na napaka-luxury para sa atin. Ang tanging matatag na relasyon ay pagtutulungan, hindi ba? Jiang Ying, kung hihintayin mo, hindi ako maniniwala na hindi ko kailanman mababasag ang puso mo. Hello? Manager Jiang, nasan kayo? Bakit? Anong problema? May nangyari po sa variety show. Anong variety show? Ang female artist ng ating kumpanya na si Xiaoxia at ang male guest na si Zuki ay nahayaang natulog sa isang kwarto kagabi habang live ang palabas. Live ito? Live ang broadcast. Maraming fans ang lalaki at maraming tagahanga. Tinawag si Xiaoxia na aso ng mga fans niya. Naghanap ako ng ilang grupo ng trolls para mag-brush ng data. Pero limitado ang epekto nito. Sige, naintindihan ko. Sa susunod, huwag na magsalita. Makipag-ugnayan kay Director Lu para itigil ang broadcast. Babalik ako kaagad. Sige. Anong problema? Ang variety show na sinalihan natin ay naging maiksi. Sina Sia at Suzuki ay dinala upang matulog sa isang direksyon. Ang lahat ng ito hindi dapat manantad. Bakit walang nag-expose sa atin? Ano? Ang sabi ko, tara na, ihahatid kita. Manager Zu! Sino ang sumuntok? Si Suruhan. Sabi niya, masakit siya sa tiyan at gusto niya magpagamot sa labas. Mr. Zhu, Manager Jiang, ngayon, ang unang prioridad ay ayusin muna ang usapin ni Saoji at Suki. Ang iba? Hindi mo ba sinabi kay Assistant Xiao ang bantayan sila sa paglabas nila? Ano ang ginagawa nila? Pakitipon silang lahat. May sasabihin ako sa kanila. Narinig mo na ang sinabi ni Jiang. Dali na, masusunod. Xiaojiang. Manager Jiang, tawagin mo muna pabalik. Ang Chinese media ay palaging nagtuturo na dapat matatag at matibay ang mga empleyado. Kung hindi, kalimutan mo na lang. Kaya isipin mo kung ano ang mangyayari kung kumalat ang balita na nauntog ka ngayon. Alam mo ba kung bakit marami pang artista ang nanuntok sa'yo? Kasi hindi na kailangan pang bayaran para saktan ka. Paano mo nagawa? Isang simpleng assistant, nasaktan ako! Ikaw ang unang nanakit sa akin. Gumaganti lang ako. Tao siya ng Shanghai Media, hindi taga-Zoo Media ninyo. Anong karapatan niyong saktan ako? Siya ay taga-Zoo Media. Bakit mo siya sinaktan? Manager Jiang. Sinaktan ko siya dahil dapat siya saktan. Kayong mga taga-Zoo Media dahil sa sariling kamalian pagkakamali. Pero siyang pumigil sa amin. Mga taga-Haishing Media, bakit mo gusto akong samahan para magpahiya? Sino ang sinasabihan mong walang disiplina? Ni hindi marunong kumilos? Sino ka man ay ayusin mong sarili mo. Huwag kayong mag-away dalawa. Malalaman agad ang nangyayari kagabi. Siguro, hindi ko sinasabi sa inyo. Bago ako pumasok sa vela, naglagay ako ng mga kamera sa bawat palapag mula pa unang araw. Ano? Naniniwala ako na ang nangyari kay Xiaoxia at Zuki ay hindi isang hindi pagkakaintindihan o aksidente. Kung sino man ang gumawa nito ngayon, lumabas ka at linawin mo. Pwede ko ring isaalang-alang na bigyan siya ng pagkakataon magbago. Hindi ba? Mr. Zhu, pakiusap. Hayaan niyo na lang sila. Manager Jiang. Nandito na ang ebidensya. Ibibigay ko ang huli mong pagkakataon. Isang pagkakataon lang. Ako yun. Luha
Mahal, paano mo nagagawa yun? Gusto mong sirain na aking inosente ng ganito? Ikaw lang ang dapat sisihin sa pagiging tanga mo. Nag-set up lang ako ng signature para sa'yo. Para makapasok ka ng tanga. Ikaw! Xiao, tawagan mo na ang pulis. Subukan mo ba ang pasensya ko? Nalaman na namin ang kaso. Malaya kang mag-report ng kaso. Agad na nag-assign ng isang reporter. Sige. Manager Jiang, nandito ka ba talaga? May surveillance sa koridor nung una kami lumipat. Wala akong kakayahang hulaan ng mga hinaharap. Ang ipinasa mo sa mga pulis kanina ay... Isang maliit na kamera lang. Walang ebidensya. Kung inamin ni Ruhan mismo, may ebidensya sana. Ayusin mo ito ngayong araw. Hindi masama. Zoe, gusto mo bang humanap ng dahilan para umalis sa Zungi? Bakit naman? Siguro pinaloko ni Luhan ang batang bayani dahil kay Yugong. Ikaw ang boss ko. At ayokong masiraan ka ng loob. Yusi? Hyusi. Nakikipagkumpetensya ka ngayon kay Zuyan. Ayokong isipin ni Lolo na ikaw ay isang mapanilang na tao. Siyempre, pinahalagaan mo ako. Pagkatapos ng lahat, tayo ay may kooperatibong relasyon. Ang kooperasyon ay kooperasyon. Huwag mong isipin na alagaan kita kapag gumagalaw ako sa kama. Mr. Zhu, ito lang ang iniisip mo. Legal tayong mag-asawa. Ano bang mali doon? Bukod pa dito. Sino pa makakapasok sa altar bukod sa akin? Bakit hindi kita madidilensyahan kahit minsan? Huwag kang maging makapalang mukha. Siyempre, umaasa ako sa'yo. Huwag mo lang isipin yan. Yang, huwag mo naman akong labanan. Ito ay isang programa. Hindi bahay mo. Ano bang kinakakatakutan mo? Hindi ba tumigil ang filme ngayon? Sagutin mo na. Hello? Ay! Sobra na si Jiang Ying. Kung ako ang target niya, ayos lang. Pero pati ang matalik kong kaibigan na si Luhan, pinonterya niya. Ngayon ay inimbestigahan na siya ng pulis. Nasisira ang kanyang kinabukasan. Tapos ka na ba? Ay! Ang matalik kong kaibigan lang sa industriya ay si Luhan. Kaya hindi mo ba ako matutulungan? Matutulungan mo ba siya? Guanli, matagal ka nang nasa industriyang ito. Bakit wala kang malawak na pananaw? Ay! Tigilan mo lang ang salita. Tinatawag ako ng asawa ko. Gwapo man siya o hindi. Sino ba ang gusto mong tulungan? Gusto kong tulungan mo. Yung gusto kong tulungan. Subukan mo lang, bebe. Asawa, tawagan mo ako. Pakikinggan ko ang gusto mo. Pangako ko yan. Zoe, ang cute mo. Alam mo ba ang chismis tungkol sa'yo? Pinagdududahan mo ba ako sa sarili kong charm? Hindi ko kailangan pagdudahan ng charm mo. Huwag kang mag-alala. Hindi ko tutulungan si Luhan. Tapusin ang kontrata ni Guanle. Gawin mo na lang. Para sa akin, miss. Ginalit mo ba si Mr. Zhu? Paano naman ako makakasakit kay Mr. Zhu? Kanina lang, tinawagan ako ng assistant Shen at sinabi na gusto ng kumpanya na tapusin ang kontrata mo na pirmahan ang end of contract. Pinapirmahan mo. Imposible yan. Hindi naman biro si Shinobu ang ganitong bagay, hindi ba? Si Jiangning, matagal na akong hindi gusto. Sigurado ako siya ang nagtulak sa akin sa likod. Kung ayaw niya sa akin, ayos lang. Hindi ko siya papayagang maging mas mahusay kaysa sa akin. Manager Jiang, may naghahanap sa'yo.
Sino naman ito ngayon? Kumpanya ni Guanle ito. Tinapos ng kontrata ni Guanle. Hindi ko alam ang eksaktong dahilan. Pero inako ni Guanle lahat ng responsibilidad sa'yo. At pinost sa webo. Sinabi, niloko mo si Mr. Zhu. Maganda rin ng timing. Nagamitan ng iskandalo namin ni Mr. Zhu para itago ang iskandalo nila Xiaoxia at Zuki. Sa totoo lang, hindi kami takot sa mga kumakalat at chismis. Mr. Zhu, ang utos mula sa Wangxing, natatakot ako na may tao sa likod nito. Ilang beses pumunta si Mr. Lee, pero hindi pa rin niya nakita ang post sa kabilang bahagi. Tinapos na ng Miss Guan ang kontrata sa kumpanya namin. Pero, lumala ang sitwasyon. Ngayon, tinutukan na ni Miss Guan ang asawa mo. Sabi niya, nung nasa show ang asawa mo, niloko ka niya. Niloko ako? Bakit hindi ko mararamdaman yun? Sabi rin niya ng maraming bagay, pero hindi iyon umabot sa akin. Sa tingin ko, ang ibig sabihin niya ay hindi malinaw ang relasyon mo at ang asawa mo. Ano ang magiging posisyon ng Public Relations Department? Ano ang ibig sabihin ng asawa? Ano man ang i-post ni Miss Guan sa Weibo sa hinaharap kung tungkol ito sa asawa mo at sayo na walang pagtanggi o paglilinaw? Iyon ay... Sige na. May natitira pang 20 minutes. Maaari ka nang kumain. Zuyi. Tapos ng filming na variety show ngayon. Hindi ka pa ba pupunta sa kumpanya? Hindi ko ba narinig na niloko mo ako sa show? Dito ako para maramdaman iyan. Tigilan mo na ang gulo at hayaan mo muna akong umalis. Lahat ng tao nagsasabi yan tungkol sa'yo habang nagluluto ka. Kayo ang nag-uusap tungkol sa kanila. Miss Jean, kilala mo ba sila? Tara na, tara na. Kung may sasabihin ka, lumabas ka. Lumabas ka at dalhin mo ang marriage certificate namin ng asawa ko. Gusto mong marinig ang paliwanag ko? Ano ba ang gusto mong paliwanag ko? Zuyi! Gusto mo ko? Kasal na ako. Kasal ka? Kakilala mo lang ni Miss Jiang. Mr. Zhu, nakita ko na ang marriage certificate. Zuyi! Nakita mo na ba ang marriage certificate? Jiang Yang at ako, mag-asawa. May tanong ka pa ba? Mr. Zhu at si Miss Jiang Ying ay perfectong bagay sa isa't isa. Kaya, alis na kayo. Sige na. Masaya ba? Masaya. Asawa. Tayo ay mag-asawa. Asawa. Zuyi, alam mo ba kung ano mangyayari kapag lumabas ang relasyon natin? Ano ang magiging epekto? Bubuto ba ang mundo? Zuyi! Hindi bubuto ang mundo at hindi mawawala ang tao. Ganito lang yan. Kasal tayo. Wala ganong kalaking epekto. Asawa ko, huwag kang mag-alala ng sobra. Zuyi, huwag kang magsisi. Sa hinaharap. Magsisisi. Miss Jiang, yung tao lang imbita sa atin ng tsa ay lumabas sa kamakailan lang. Tama ang hula mo. Malapit talaga siyang pamilya ng Zhu. Alam mo ba kung anong posisyon niya sa pamilya Zhu? Hindi ko pa alam ngayon. Masyado siyang maingat at may puwersa na lihim siya pinoprotektahan. Mahirap para sa amin na mapalapit sa kanya. Sige, kayo naman. Matagal na akong naghihintay. Huwag magmadali. Ang usapin ba na gustong ayusin ni Miss Jiang Yin ay dahil sa'yo? Pinapainit mo ba uli ang apoy kasama siya sa likod? Guanli, ano ba ang balak mo tungkol sa pagkansela ng kontrata? Hindi ito kasalanan mo. Sakit ba na ginawa mo sa akin? Hindi kita palalampasin. Akala mo ba ako nang sumakit sa'yo? Hindi mo ba naisip? Hindi alam na ibang relasyon mo kay Zuyi. Hindi mo pa alam kung kasal ba kami ni Zuyi. Tinuturing pa rin kitang magpapablind eye sa dati mong relasyon sa kanya. Pinayagan ba kitang lumayo na sobra? At maling akala mo na ako lang ang may karapatan? Siya ang madilim sa relasyon na ito. Ako bang nagbibigay daan sa'yo? At pinaniwalaan kang ako lang ang may karapatan, hindi ba? Ako ang unang nakipagrelasyon kay Aye. Kung hindi ka masyadong nakialam, ako na sana magiging Miss Zhu. Kung gusto mong sabihin yun, pag-usapan natin. Sinabi mo, nauna kayo. Gusto kong malaman, tinanggap niya ba ang relasyon ninyo?
Minsan ka ring nag-post ng maliliit na sanaysay sa webo. Sumagot ba siya na kayo magkasintahan? Pero sinabi ba niya sa personal na gusto kanyang pakasalan? Guanli, matagal na kitang sinabihan. Huwag mong sirain ang karir mo para sa pag-ibig na pinapangarap mo. Mahirap kong binsihin ang asong to. Iyan lang. Ay! Miss, sakay ka na. May sasabihin ako. Sakay ka na lang at sabihin mo sa sasakyan. Grabe, ganun mo ba ako kinasusuklaman? Bakit ako susuklam sa'yo? Ano sa tingin mo? Pinapatawag tayo ni Lolo. Kakain daw tayo sa probinsya mamaya. Sapat na ba yan dahilan para sumakay ka? Medyo sapat na. Pagkatapos ng away, sa akin mo ibubunto ng galit mo? Zoe, akala mo ba inosente ka? Hindi ko naman iisipin yon. Sa huli, pinapalampas mo pa rin siya. Akala ko talaga sisirain mo na siya hanggang sa dulo. Wawasakin mo siya. Depende yun sa mood ko. Kung hindi lang kita kilala ng gusto, baka isipin ko nasisilos ka. Selos? Yun bang tawag mo sa selos? Bakit nga ba tayo pinatawag ni Lolo sa probinsya? Ikakasal si Zuyan. Ngayong gabi, uuwi ang fiancé niya. Ipakilala sa atin. Nakalimutan ko na halos ang tungkol sa engagement ni Zuyan. Sobrang daming ginagawa kasi. Nakalimutan ko tuloy. Maganda ng regalo para sa kanya. Nalulungkot ka? Ano sa tingin mo? Hindi ko talaga maintindihan. Si Zuyan na yan, ano bang meron sa kanya? At hindi mo siya makalimutan. Totoo namang naging mabait siya sa akin dati. Anong kabaitan? Noong college pa kami, kahit na tinutulungan ako ng pamilya Zoo sa tuition, kapos pa rin ako sa pang-araw-araw. Palihim siyang naglalagay ng pera sa bag ko. Paano mo nalaman siya ang gumawa nun? Sa pamilya Zoo, sino pa ba kundi siya? Tama rin naman. Ganyang klaseng bagay, si Zuyan ang gagawa, parang babae. Siya lang ang kayang gawin yan. Kung ako yan, sigurado mag-iiwan ako ng pangalan. Pero hayaan na natin, ikakasal na siya. Kahit di mo siya makalimutan, wala rin silbi. Itali mo na ang seatbelt, aalis na tayo. Sandali lang. Bakit? Hindi ka magsisilbing halimbawa kay Zuyan para malaman niya kung paano talaga lumaban sa pandemya. Sige, ilagay mo dyan. Ako nang bahala. Hoy, pag wala kang trabaho, huwag ka muna magsuot ng takong. Nakakapagod sa paa. Magsapatos ka ng flat, okay? Yeng-yeng, ikaw ang pagod. Pero ako ang nasasaktan. Zoe, pwede bang umayos ka? Ayusin mo ang utak mo. Para mag-asawa na tayong umarte. Hindi naman ito acting. Ay Yeng-yeng, halika. Upo kayo, upo. Yeng-yeng, halika. Shaori, artista natin. Ipapakilala kita. Ito ang kapatid ni Ari, si Ying, ang asawa niya. Hello po sa inyo. Sige. Upo kayo ng maayos. Ay, simula ngayon, pamilya na tayo. Kaya Ay, dapat alagaan mo talaga siya. Bakit kailangan pa ng alaga? Si Kuyan lang bahala sa kanya, tama? Ako, sarili kong asawa na lang ang aalagaan ko. Inom tayo. Anong ginagawa mo? Gising ka na? Kanina, tulog ako, pero gumalaw ka. Napaka-alerto mo naman. Bakit nasa tapat tayo ng bahay mo? Diba sabi ko, ihatid mo ako pa uwi? Dito na ang bahay natin. Anong sabi mo? Ano to? Manatili ka dito ngayong gabi. Mr. Zoo, tayo. Ay, saan mo natutunan ang mga ganyang panunuksong paraan? Ikaw nga ang nanunukso sa akin, hindi ba? Kailan ba kita tinutukso? Wala ka namang ginawa.
Pero pakiramdam ko, puputok na ako. Paano pa kaya kung may gagawin ka? Hello? Bakit po? Pwede ka ba pumunta rito? Si Shaoli, hindi maganda ang lagay niya. Nasa bahay po ba kayo ni Guanli? Sige. Huwag ka munang kabahan. Pupunta ako mamaya. Ying. Ako. Punta ka. Hindi. Ako at si Guanli. Zoe. Pagkalipas ng 2 taon, maghiwalay na tayo. Kaya hindi mo na kailangang magpaliwanag sa akin. Teka lang. Hindi ko talaga alam na ganito kalaking abala ang naidulot ni Shaoli sa'yo. Humihingi ako ng pamanhin para sa kanya. Alam kong kasalanan din niya kung bakit siya umabot sa ganito. Pero isa lang ang anak kong babae. Kahit alang-alang na lang sa akin, bigyan mo siya ng kaunting pag-asa. Boss. Umalis ka dyan. Tita, Bakit ka nandito? Mabuti ka ba sa bahay nila, Zo? Inaapi ka ba nila? wala pong umaapi sa akin. Ayos yan. Teka lang, hintayin mo ako. Kaarawan mo ngayon. Noon, tuwing birthday mo, mahilig kang kumain sa ganitong fast food. Tanda pa rin ni tita yan. Masarap ba? Nasa mayamang pamilya ka na. Kulang ka pa ba sa fast food? Tita, gusto ko sanang ipahanap kay Lolo ang trabaho para sa pamilya Zo para hindi ka na mahirapan sa susunod. Huwag na, anak. Ay, bata ka pa kasi. Marami ka pang hindi alam. Ayaw ng pamilya Zo na masyado tayong magkalapit. Basta masaya ka sa bahay ng Zo, masaya na rin si tita. Guanli, gusto mo ba akong kausapin ng pribado? O gusto mo sabihin ko ito sa harap ni tita? Kung may gusto kang sabihin mo na ngayon. Ay, bakit niyo ako tinanggal sa kontrata? Dahil ba kay Miss Jiang? Nagustuhan mo na ba siya? Tama ba? Dapat alam mo rin kung bakit paulit-ulit kitang pinapadala. Alam mo sa sarili mo ang sagot. Sa lahat ng taon na kasama mo ako, wala ka bang nararamdaman para sa akin kahit konti? Lagi kitang sinamahan nitong mga taon dahil napag-usapan natin yun noon. At huwag mong kalimutan na umarte tayo sa harap ng pamilya Zo. Tinulungan kitang ayusin mga problema mo sa showbiz. Ikaw rin naman ang pumilit na pumasok sa entertainment industry. Sinabi ko noon na sabihin mong kapatid mo ako sa publiko pero tumanggi ka. Akala ko noon, nahihiya ka lang baka kung ano ang iisipin ng mga tao. Yun pala. Kung nalaman ko lang na ganito pala iniisip mo, hindi na sana ako pumayag noon pa lang. Guanli, ito na ang huling pagkakataon ko sa'yo. Kung gusto mo pa rin manatili sa showbiz, magbukas ka ng sarili mong studio. O di kaya'y pumirma sa ibang kumpanya. Sasabihin ng City Media na natapos na ang kontrata. Maghiwalay tayo ng maayos. Sui! Ang alawas ni tita, ipinag-utos ko na kay Senzi na ipadala sa account niya buwan-buwan. Mas mabuti na rin siguro bihira tayo magkita. Panatilihin mo na lang ang dignidad mo. Tulog ka na ba? May kailangan ka? Nauuhaw ang bisita mo. Maaari ba makahingi ng tubig? Sabi ng matatanda, ang bisita ay dapat tinatanggap ng maayos. Kahit tubig man lang sana, masasaktan ako. Sigurado ka bang tubig lang ang gusto mo? Ano pa ba ang magagawa ko? Sige, anong gusto mong inumin? Yes.
Alam mo ba, sa totoo lang, masama ang loob ko ngayon. Kaya pumunta ka rito para maghanap ng lambing? Ganito ba talaga ang tingin mo sa akin? Kung hindi, Yeng. Pahingi ako ng yakap. Yakap lang, okay? Zoe! Gusto kong dito matulog yung gabi. Ayoko. Dis oras ng gabi. Madilim at mahangin pa. Kung papalayasin mo ko ngayon, paano kung may mangyari sa akin? Sige, tumahimik ka na. Nasa banda roon, ang guest room. Beram ng banyo saglit. May banyo sa guest room. Gusto ko lang gamitin yung sa'yo. Ay, ikaw! Ang kulit mo talaga. Zongye, pwede bang magsuot ka ng damit? Ako? Wala namang damit dito para sa akin. Hindi ko naman pwedeng suotin ng mga suit at kurbata habang natutulog. Oh, kumusta? Okay ba ang katawan ng asawa mo? Pero tapos ka na maligo. Pwede kang bumalik sa guest room para matulog. Gusto kong katabi kang matulog ngayong gabi. Akala mo ba papayag ako? Sige na. Payag ka na. Pangako. Matutulog lang ako. Zoe, mas makapal pa ang mukha mo sa pader sa syudad. Gusto lang naman ni Kuya makadikit kay Baby Yeng. Maging normal ka naman. Hindi ko kaya maging normal. Yeng. Napansin mo ba? Mas buhay ang expression mo ngayon. At hindi ka na ganun katutol gaya ng dati. Hindi ba? Ibig sabihin yan, sa puso mo, tinatanggap mo na ako. 2:00 na ng madaling araw. Matutulog ka ba o hindi? Kung gusto mong matulog, matulog ka. Kung ayaw mo, pwede rin tayong gumawa ng iba. Matulog na lang. Sige. Jiang Ye, hindi mo ba gustong malaman kung bakit umalis si Guan Li sa showbiz? Problema ninyong dalawa yan. Wala akong pakialam. Talagang wala? Kapag nagsalita ka pa, matulog ka sa guest room. Sige, nahimik na ako. Tulog na tayo! Jingyang? Zoe, ang init ng katawan ko. Jingyang? Tika lang. Anong ginagawa mo? Anong napanaginipan mo? Aso. Mali. Narinig kong tinawag mong pangalan ko. Ibig sabihin, alam mong aso ka pala. Ako ba ang napanaginipan mo? Umalis ka dyan. Ano napanaginipan mo tungkol sa akin? Sabihin mo na kasi. Sige na, sabihin mo na. Zoe, ang dikit mo. Parang ang feeling ko, parang tayo nagde-date. Masama ba makipag-date? Masama. Tungkol doon sa variety show, maghanap ka pa ng dahilan para makaalis ka doon. Ikaw, nandoon ka pa rin. Kasama mo pa rin yung ibang artista na pinapartner sa'yo. Nilabas ko na ang marriage certificate natin. Sino pang lalapit sa akin? Ang tawag dyan, once and for all. Aalis na ako. Ikaw din, bilisan mong umalis. Sapat na ang publicity ng variety show na yan ngayon. Mahalaga pa rin ang career mo. Huwag mong ibuhos lahat ng oras mo dyan. Isipin ko muna. Miss Jang, nahanap na namin ang taong iyon. Pwede po ba kayong pumunta ngayon? Sige, pupunta ako dyan. Bakit? Yung taong taga-zoo na pumatay sa tatay ko noon. Nahanap na.
Nahanap na? Kailangan kong pumunta agad. Bahala ka kung gusto mong sumama o hindi. Pero hindi ako mapapanatag kung mag-isa ka lang. Sasama ako. Zoe, pwede ba kitang pagkakatiwalaan? Hindi mo pa rin ba ako pinagkakatiwalaan? Isa ka ring Zoe. Pero asawa mo ako. Wala akong oras makipagtalo sa'yo. Sandali lang. Pangako, hindi ako gagawa ng kahit anong ikakasira nito. Huwag kang kabahan. Nahanap na natin siya. Hindi na siya makakatakas. Pwede mo bang ikwento kung paano mo siya nahanap? Noong bata pa ako, ilang beses ko na siyang nakita. Wala akong larawan niya, pati drawing, wala rin. Tanging ilang features lang sa mukha niya ang natatandaan ko. Pero habang tumatagal, lalo na rin nagiging malabo. Para naghahanap ka ng karayom sa dagat. Noong nasa kolehiyo ako, nag-iipon ako ng pera at kumuha ng private investigator. Marami silang pinuntahan base sa description ko. Pero wala sa kanila yung tao. Marami akong ginastos sa mga tao na yun. Pero wala ni isang resulta. Noong college ka, ang hirap ng buhay mo. Puro tuyo at tinapay ang kinakain mo. Naguguluhan pa nga ako noon. Sabi ko, hindi naman siguro ganun kakuripot ang Zoo family. Alam mo na? Ha? Hindi ba sinabi mo sa akin noon? Nakulang ang allowance mo nung nasa college ka? Zoe, yung laging naglalagay ng pera sa bag ko, hindi kaya ikaw yun? Imposible. Bakit ko naman gagawin ang ganun ka-boring na bagay? Totoo ba?